Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Epifanio Labrador, komentaristang walang inuurungan, walang kinakatakutan, komentarista na nagsasabi ng katotohanan lalo na kung pinaglalaban ay para sa mga maralita at sa mga inaapi ng mga tao mapang-abuso sa kanilang mga kapangyarihan. Epifanio Labrador, tagapagtanggol ng bayan! Sundan at pakinggan ang kanyang pakikipaglaban para sa karapatan ng ating mga kababayan. Epifanio Labrador! Magandang araw Pilipinas, muli nandito na naman po yung lingkod Epifanio Labrador sa ating programang Civilian Anti-Crime Group Epifanio Labrador. At siyempre bago tayo magpatuloy mga minamahal ko mga kababayan, binabati po natin ang ating mga kapatid Luzon, Visayas, Mindanao na patuloy po na nakasabaybay at tumututok dito sa ating programa at maging sa ating mga kababayan sa abroad na patuloy po na nakasabaybay at maging sa ating mga bagong mga subscribers. Maraming salamat po. At syempre sa pupong ito, sa araw ito, binabati din po natin ating National Vice Supreme Commander Roldan Dumdum at maging sa ating mga kapatid dito sa samahang Civilian Anti-Crime Group Epifanio Labrador o Brotherhood. Okay, sa araw po ito mga minamahal ko mga kababayan, patuloy ho natin pag-uusapan itong si Sara Duterte. At gusto ko lang ho i-share sa inyo, no? At doon po sa makakapanood nitong i-share natin, hindi po ibig sabihin ito atin ho pinapabango yung kanyang pangalan. Kaya bago ko po i-play ito, gusto ko muna ipauna sa inyo na maibig sabihin ho ito. Mayroon po akong dahilan kung bakit po ito pinalabas dito. No? Hindi po para pabanguhin ang pangalan ni Inday Sara. Nakikiinday na rin tayo. Sa salitang Bisaya, Inday talaga tawag, no? Pero sa Tagalog, para medyo kay Nene. Okay mga kababayan, sa hapon pong ito, no, ipapalabas ho natin ito. Tulad ng sinabi ko, wag po kayong mag-iisip ng kung ano pa man.
At ito ay meron lang ho tayong sisilipin dito sa background niya kung ano ang pinagkaiba ng ngayon at nung siya ay alkalde. Hindi po ibig sabihin na pinalabas ko ito para pabanguhin siya. Meron lang po kung gustong ilitaw sa inyo. Okay, panoorin ho natin mga minamahal kong mga kababayan nang sa gayon ay maunawaan ho ninyo at mabigyan ho natin ng reaksyon. Sara Zimmerman Duterte. Si Sara Zimmerman Duterte ay ang Vice President at kalihim ng edukasyon ng Pilipinas. Kilala siya sa Pilipinas bilang si Inday Sara. Ang palayaw na Inday ay nangangahulugang minamahal sa wikang Bisaya. Siya ang pangalawang anak nila Rodrigo Roa Duterte, ang ika-16 na Pangulo ng Republika ng Pilipinas, at Elizabeth Zimmerman Duterte, isang dating flight attendant at guro. Si Sara ang kauna-unahang nahalal na babae at pinakabatang vice-alkalde at alkalde ng Davao City. Ang kanyang buhay ay lubos na nabalot ng mahabang kasaysayan ng kanyang pamilya sa politika at serbisyo publiko. Ang kanyang socio-political acumen at leadership skill ay nahasa ng tradisyon ng pamilya Duterte na magtrabaho sa gobyerno at maglingkod sa mamamayan. Bago ang politika, nagkaroon ng maikling tungkulin si Sara bilang court attorney sa Supreme Court of the Philippines noong 2006. Naglingkod siya bilang vice alkalde o vice-alkalde mula 2007 hanggang 2010 at nahalal na alkalde noong 2010. Bagamat siya ay bago sa politika, noong 2007 ipinakita ni Sara ang mga kakayahan sa pamumuno ng pagbabago sa mga miyembro ng konseho ng lungsod. Ang kanyang landmark project habang naglilingkod bilang vice-alkalde ay ang Inday para sa Barangay, isang buong ng gobyernong diskarte sa serbisyo bawat taon sa bawat isang 182 barangay ng lungsod. Tinawag na itong Caravan of Government Service nang lumipat siya sa City Mayor's Office. Sa kanyang termino bilang alkalde, nilikha ang walang hanggang Davao Life is Here. Ito ang nagtulak sa imahe ng Davao City bilang isang gustong merkado at destinasyon para sa mga kaganapan sa pamumuhunan at turismo. Kabilang ang meeting, incentives, conference, inhibitions, market. Bilang bagong alkalde noong 2010, itinalaga siya bilang tagapangulo ng Regional Development Council o RDC. Ang RDC, sa ilalim ng kanyang pamumuno, ay gumawa ng mga kapansin-pansing tagumpay na nagtulak sa rehiyon. Sa kanyang unang buong taon bilang tagapangulo ng RDC, lumawak ang cross-regional domestic product ng Davao Region mula 3.9% noong 2011 hanggang 7.1% noong 2012. Sa ilalim ng pamumuno ni Sara, ang Davao City ay umakyat sa mas mataas na antas at lumitaw bilang isang pangunahing lungsod sa Mindanao. Para sa maikling panahon ng 2011 hanggang 2013, nakatanggap ang Davao City ng 36 na parangal, pagsipi at pagkilala para sa mabuting pamamahala, negosyo, terorismo, kalusugan, kapaligiran, pamamahala sa pananalapi, transparency at iba pa.
Naglingkod si Sara bilang isang regional officer ng National Movement of Young Legislators noong 2007 hanggang 2010 at nagsilbi bilang opisyal sa National Executive Board of League of Cities Philippines noong 2010 hanggang 2013. Noong 2013, nagpahinga si Sara sa politika. Inilaan ang kanyang oras bilang isa sa mga partner ng abogado ng Corpio at Duterte Lawyers. Naipasa niya ang Free Judicature program ng Philippine Judicial Academy bilang paghahanda sa kanyang mga planong sumali sa Hudikatura noong 2014. Nahalal siya sa Board of Governors ng Philippine Red Cross. Noong 2016, muling pumasok si Sara sa lokal na politika at tumakbo bilang alkalde. Ang pinakasentro ng kanyang pagbabalik bilang alkalde ay tinawag na Biyaheng Duterte, isang political agenda na ginabayan ng 30 proyekto para sa 10 prioridad na sektor: edukasyon, kalusugan, poverty, alleviation, infrastructure, development, solid waste management at environment, agriculture, investment and tourism, traffic and transportation management, disaster, pagbabawas at pamamahala sa panganib, at kapayapaan at kaayusan bilang isang mananampalataya sa pagpapatuloy. Ang 2019 mayoral re-election bid ni Sara ay nakaangkla sa 2060 platform. Ngunit sa pagkakataong ito ay tinawag na Biyaheng Duterte the second trip. Walang humpay na hinangad ni Sara ang kapayapaan at pag-unlad sa kanyang administrasyon. Dahil dito, nagawa niyang iangat ang Davao City sa isang stellar national status na may 117 mga parangal, pagsipi at pagkilala mula Marso 2017 hanggang Disyembre 2001. Ang Davao City ay kasama sa 2021 Top 10 Richest Cities of the Philippines ng Commission on Audit. At sa parehong taon, ang Davao City ay niraranggo ang fourth most cooperative, highly urbanized city ng Department of Trade and Industry. Kilala si Sara dito at sa ibang bansa para sa trabahong ginagawa niya bilang local chief executive. Noong 2012, isa siya sa 88 nominado sa prestihiyosong World Mayor Awards at isa sa 2 Pilipino na mayor na nominees. Noong 2021, napili siya bilang top performing mayor ng Pilipinas na may parting 93% o 93% sa pamamagitan ng isang independent at non-commission survey ng RP Mission and Development Foundation INC. Ang kanyang mga advokasya ay makikita sa mga proyektong pinakamamahal sa kanya, ang Peace 911, isang lokal na inisyatiba ng kapayapaan. Magnegosyo Taday, isang proyektong pang-suporta sa kabuhayan. Pagbabago campaign at ang Ken Gabriel Hotel, isang anonymous na platform ng pag-uulat para sa mga inaabusong bata. Si Sara ay pinatibay na miyembro ng Philippine Military Academy Maharlika Class of 1984 at Philippine National Police Academy Tagapagkalinga Class of 1991. Siya ay membro ng Philippine Coast Guard Auxiliary at Armed Forces of the Philippines Army Reserve Command. Siya ay may ranggong koronel at kasalukuyang Assistant Brigade Commander ng 2202 Ready Reserve Combined Armies Brigade, Philippine Army. Nakatanggap siya ng ilang medalya, ribbons, badge at citation para sa kanyang trabaho sa Davao bilang suporta sa Armed Forces of the Philippines. Si Sara ay nagtapos ng Bachelor of Science in Respiratory Therapy mula sa San Pedro College sa Davao City.
natanggap niya ang kanyang Juris Doctor's degree mula sa San Sebastian College Recoletos sa lungsod ng Maynila. Siya ay tinanghal bilang isa sa tatlong 30 most outstanding St. Augustine awardees sa San Sebastian noong Enero 2014 at pinagkalooban ng San Sebastian College of Law ng Distinguished Alumna Award para sa pampublikong serbisyo noong Pebrero 2020. Natanggap din niya ang Distinguished Woman of Service Award mula sa San Beda College Alumni Association noong Pebrero 2011. Si Sara ay gumugol ng 4 na taon ng law school sa San Beda at ang kanyang huling taon sa San Sebastian. Si Sara ay nagtapos noong 2011 ng kambal na programa ng Armed Forces of the Philippines, Command at General Staff College, General Staff Course at ng Development Academy of the Philippines Master of Public Management. Siya ay kasal sa kapwa-abogado na si Manusis Reyes Carpio at mayroon silang 3 anak na pinangalan ng Shark, Stingray at Stonefish. So, yun mga minamahal ko mga kababayan. Ngayon pag-uusapan ho natin ngayon, kung titignan ho natin batay ho doon sa pinalabas natin dito. Maganda yung performance, wala tayong masabi. Maganda yung kanyang ginawa sa Davao. At nabanggit pa doon na marami siya naging proyekto. Doon sa 182 barangays, dami 182 barangays, grabe. Para pala itong Maynila. Sa Maynila, parang ganun din, maraming barangay din, Maynila. So ngayon mga minamahal ko mga kababayan, kaya ko to pinakita, hindi po para, sabi ko nga, wala ho tayong personal na galit. Dito kay Sara Duterte at maging sa kanyang ama, Digongyo. Kaya po ako nagagalit sa kanila dahil ho sa sitwasyon ngayon. At dahil sa kanilang ipinakita na hindi maganda nung sila ay nasa mas mataas na katungkulan. Ngayon, doon sa kanyang background, doon sa kanyang mga natapos, sa kanyang mga naabot, biro mo, halos lahat ng napasok niya na. Naging membro ng Coast Guard. Naging membro na PNPA. Naging membro ng Philippine Army. Pinagtatakaan ko lang bakit hindi doon sinama na membro siya ng NPA. Diba? Kasi doon sa nakita kong video, tatay niya tsaka siya sumisigaw, mabuhay ang NPA. Diba? Pero ganun pa man okay. Hindi natin pag-uusapan dito kung ano man ang kanyang mga natapos, kung ano man ang kanyang naabot. At least nakita natin, at ayon din sa pinalabas natin ngayon, sa lahat na naging vice alkalde, at naging alkalde, siya yung pinakabata. At siya yung babae na pinakabata na naging alkalde. At vice alkalde ng Davao. At ayon din sa ating ay sa kanyang murang edad at maging sa kanyang pagiging unang sabak sa politika, ay nagampanan niya ng maayos. At ayon sa ating basa at ayon sa ating pakinggan, mas napahigit pa niya at talagang isa siya sa halos hinangaan ng buong Pilipinas sa pagiging isang mayor na pinakamagaling sa buong Pilipinas. Siya'y nakilala
ayon sa ating pinalabas o pinakita dito, hindi lamang sa Pilipinas, maging dito sa ating bansa. Hindi lamang sa Pilipinas, maging sa ibang bansa. Sa madaling salita, okay. Hindi ka pwedeng atakihin yun. Maging ano lang tayo dito. Maging patas lang tayo. Ngayon, nung siya ay tumungtong na bilang Vice President, kasi sabi dito, nung siya ay alkalde, o vice alkalde, alin man doon sa dalawa, sa loob ng 1 taon, sa maiksing panahon, ay nakagawa siya ng magagandang aktibidad. Nakagawa siya ng mga talagang kinahangaan ng mga tao dahil napakagaling niyang alkalde. Ngayon, sa stage ng posisyon ngayon na mas mataas kesa sa gobernador, sa congressman, bilang isang pangalawang pangulo, dito na po siya sumabit. Ibig sabihin, yung kapangyarihan bilang pangalawang pangulo, gusto ko lang sabihin sa inyo, bagamat siya ay may magandang record, pagdating sa pagiging pangalawang pangulo, doon siya bumaksak. At doon hindi niya naipakita yung kanyang kakayahan. At sa pagiging Vice President, doon niya naipakita na siya ay walang sapat na kaalaman. Walang sapat na kakayahan. Bakit? Nung hinawakan po niya ang DepEd, bagamat siya ay Vice President na, hindi na kontento sa iisang kapangyarihan, sa kabila ng kanyang mga kinuha na pera na nauugnay ngayon sa issue patungkol nga dito sa 125 million na hanggang ngayon ay hindi niya masagot, lumalabas mga minamahal ko mga kababayan na kabaliktaran ang kanyang performance noon sa pagiging vice alkalde niya at pagiging alkalde niya ng Davao City, na kung saan pinakita niya ang kanyang kakayahan, katalinuhan kung paano palawakin ang isang city. Kabaliktaran na nangyayari ngayon. Kung gaano siya nakilala sa pagiging mahusay bilang alkalde ng Davao City, nakilala naman siya ngayon sa pagiging walang kwentang Vice President. Nakilala siya ngayon na isang korap at mandarambong na Vice Presidente. So lumalabas lang na hindi pala lahat ng mga politiko na magaling sa kanyang probinsya ay magaling din pagdating sa mataas na katungkulan. Nakukuha niyo ho? Kaya ko pinalabas ito, nabanggit ko doon sa ating pinalabas na maging ang kanyang ama, isa sa kinikilalang mayor na nagpalawak, nagpalago, nagpaganda sa ekonomiya doon sa Davao City. Hindi ko po yun itatanggi para maging patas lang tayo dito. Noong naging presidente yung kanyang ama, naging iba na po ang naging takbo ng karir o ng pamamalakad ni Rodrigo Roa Duterte bilang pangulo ng ating bansa. Yung husay at galing niya bilang alkalde ay hindi niya naipakita yun bilang pangulo. Hindi niya na-control. Nagmistula tayong mga zombies, nagmistula tayong mga kriminal lahat na kapag nakita ng isang pulis, swerte na lang kung bubuhayin ka pa. Dahil sa ang mga tao ay may patong, may kasalanan man o wala, todas ka.
Wala problema. Sapagkat ng mga panahon ni Duterte, hindi yung gumagana ang hustisya. Sa katunayan, marami ho sa mga nasawi o mga napatay ng mga pulis, mga inosente, na hindi ho nabigyan ng katarungan sapagkat kapag ang isang pamilya ng isang inosenteng tao na napatay ng pulis na yan ay nagkaso, si Duterte po agad ang humaharap. Ang ibig sabihin, kapag nagreklamo ka dahil napatay ng mga pulis yung anak mo na isang inosenteng tao, useless kung magkakaso ka sapagkat may isang Duterte na hindi papayag na makulong yung pulis na yan sapagkat siya ang may utos na pumatay kayo ng pumatay. Hindi yun yan nagawa sa Davao yun, yung gano'n, yung patay lang ng patay. No. At talagang napapatay nila doon sa Davao, yung talagang mga adik, yung talagang mga snatcher, yung talagang mga magnanakaw, yung talagang mga rapist. Magkaiba ho ang sitwasyon nung siya ay naging presidente na. Kung baga, labo-labo na. Nakukuha niya po ibig sabihin ko. Ganon din ho dito kay Sara Duterte na siyang ulo ng ating pinag-uusapan ngayon. Yung lahat to ng kanyang pinakita na pagiging mahusay bilang alkalde ng Davao City ay hindi niya na ho yan napakita ngayon. Katunayan, ayon sa kanya, kumuha siya ng intelligent fund. Para saan? Dahil daw mayroong mga NPA na nagre-recruit na sa mga eskwelahan o sa mga elementary school dito sa ating bansa. Na inimbestigahan naman ngayon ng mga senator at inimbestigahan ng mga kongrehista, lumalabas na hindi totoo. Na kumbaga, lumalabas din na ginamit lamang na dahilan ni Sara Duterte para humakakuha siya ng pera. Ng limpak-limpak na pera. Na ayon sa ating natuklasan na lahat ng pera na pinalalabas ni kinukuha ni Duterte ngayon ay pera na iniipon niya para sa paghahanda sa halalang 2028. Kaya mga kababayan, ito po, nakakalungkot man isipin, nakakalungkot man sabihin, pero kailangan kong ihayag. Nakita nyo naman, hindi ko ho tinanggi yung kanyang kahusayan nung siya ay mayor. Wala po akong karapatan na sumbatan siya doon kasi maganda. Ang punto ko po, sana ho lahat ng mga gobernador, mayor, congressman, tignan nyo hong mabuti kung yung level na susunod na gusto nyong hakbangan ay kaya nyong gampanan. Hindi yung hakbang kayo na hakbang, gusto nyong kunin yung isang bagay na yan, gusto nyong maging ganyan, pero hindi nyo kayang pangatawanan. Kagaya ni Robin, artista, ginamit yung pagiging sikat, gusto niya maging senator, nung siya ay senator na, kinalabasan, nagmistula siyang komedyante sa Senado. Nagmistula siyang katawa-tawa, nagmistula siyang saling pusa. Gusto niya maging senator, pero yung kanyang kaalaman, yung kanyang skill, yung kanyang mga natutunan, hindi pang senator, pang pelikula. So, ibig sabihin, dapat to, para hindi masayang ang sweldo na binibigay ng taong bayan sa inyo, at hindi rin masakit sa dibdib ng mga taong nagbabayad ng tax, na mapunta yung sweldo ng isang senator na wala namang alam sa batas. Kaya nga, tanong ng ating mga kababayan, kung ganito kaupo itong si Robin Padilla, anong batas ang magagawa nito? Baka lahat ng gawin na batas nito, puro na sa pelikula na ginawa niya. Baka gumawa ito ng batas at ang batas na gawin niya, sa Diyos lang ako susuko.
Baka lahat ng title doon sa pelikula niya, yun ang gawin niyang batas. Nakukuha niyo po ba mga minamahal kong mga kababayan? Wala po, malinaw ho at hindi ko tinatanggi. Pinapupurihan ko si Sara doon sa Davao City nung siya ay naging mayor. Naging vice-alcalde. Pero sa punto na ngayon siya ay naging vice-presidente, lahat ho yun. Lahat ng pagiging mahusay niya, magaling niya, matalino niya, nabura ho lahat yun. Dahil ho sa paghahangad na maging pangulo sa susunod na halalan ng pinakamataas na may katungkulan dito sa ating bansa. Dahil sa paghahangad niya na maging presidente, hindi na po niya nagagawa ng mabuti ngayon yung kanyang gawain na inaasahan ng mga kababayan natin. Expected po yan ng mga kababayan natin. Kaya siya binuto, isa na rin yun dahil naging isa siya sa pinakamagaling na mayor sa buong Pilipinas. Kilala siya sa kanyang pagpapaunlad at mahusay na pagdadala at pagpaplano kung papaano matutulungan yung mga maralitang Pilipino. Doon sa Davao City. Na ngayon naman ay hindi niya kayang gawin sa buong Pilipinas. Kung si Sara Duterte ay nag-focus sa kanyang katalinuhan, sa kanyang kaalaman, para gawin yung ginawa niya doon sa Davao City, malamang sa loob ng 1 taon, hindi na tayo makakakita pa na mga taong nasa lansangan na mamalimos. Hindi na tayo makakakita pa ng mga kabataang nagrarugby. Hanggang ngayon, pumasyal kayo, lalo na sa Metro Manila. Marami ho dyan naglalakad na baliw. Nabaliw dahil sa gutom, nabaliw dahil sa problema, nabaliw sa iba't ibang mga pamamaraan, sa ibang sitwasyon. Na dapat inaalalayan ho ngayon ng ating gobyerno, inaampon, inaalagaan ng mabago po ang buhay. Kahit ang presidente, dapat isa yan sa nilagay niya na adhikain. Nauna nating priority dapat yung mga mahihirap na ito. Na mahirap pa sa daga. Pero wala. Pagdating sa mga taong ganyan, mga taong hakmog, mga taong bulagho at bingi ang ating mga nasa katungkulan. Eka nga ng ating mga kababayan, mabuti pa nga ho, yung mga vlogger na ang content ay tumulong sa mga mahihirap. Kahit pa paano, nababawasan ho yung mga kababayan natin nanghihikaos. Mabuti pa yung mga vlogger, sinusuyod yung mga kabahayan para alamin lang, sinusuyod yung mga kalsada para makita lang yung mga mahihirap na tao. Na dapat ang gobyerno ang gumagawa niyan. Isang departamento ng gobyerno natin na dapat nagtatrabaho siya mga ganong uri ng sitwasyon dahil sila ang nakatalaga para tulungan ang mga Pilipino na nakatira dito sa ating bansa. Na siya naman ngayon na hindi binibigyan ng toon. Mabuti pa yung mga simbahan dyan. Yung mga non-government, gumagawa sila na paraan para makatulong lang sa mga kabataan, sa mga mahihirap. Pero itong gobyerno natin, na pinupunduhan natin doon na pupunta yung mga tax natin, ay tila walang pansin sa ating mga kababayan na mga maralita. Sa halip, sila ay nagiging busy sa pagnanakaw ng pera,
na halos mapuno na yung kanilang pamamahay sa dami ng pera na kanilang kinukulimbat, habang ang ating mga kababayan ay naghihirap, nagugutom, hikaos sa buhay. Diba? Ngayon, babalik ko tayo dito kay Sara Duterte. Kung ginawa ho niya, yung ginawa niya doon sa Davao, wala pong Epifanio Labrador na magsasabi dito na siya ay kurakot, siya ay garapal sa pagnanakaw, siya ay manluloko, siya ay traidor sa ating bansa. Wala akong Epifanio na magsasabi niya. Kasi tinitignan ho natin yung kanyang background eh. Ito na nga ho, para wala hong masabi yung ating mga pinakita ko yung kanyang kakayanan bilang mayor. Sa nakikita ko, dapat siguro, sa susunod na eleksyon, bumalik na lang si Sara sa kanyang pagiging mayor. Doon sa Davao City na kung saan maganda ang performance niya. Hindi kagaya dito na sa mataas na level ay nagmumukha ho siyang kawatan. Nagmumukha ho siyang mandarambong. Nagmumukha ho siyang manluloko. Nagmumukha ho siyang sinungaling. Nagmumukha ho siyang traidor. Nakukuha niyo po mga kababayan. Kaya sabi ko, naisip ko na hindi pala lahat ng magaling na mayor sa kanilang lugar ay pwede nang maging presidente. Ay pwede nang maging vice president. Dapat pala pinag-aaralang mabuti yan. Kung yung level na yan, kaya mo. Kaya nga, sabi ng mga kababayan natin, babalik tayo dito kay Robin Padilla. Total, ang master nito ni Robin Padilla ay pag-aarte, action, dapat pinagbuti niya. Ha? Nag-director na lang sana siya. Hindi yung gagamitin niya yung kanyang pagiging artista doon sa Senado. I-direct. Gusto niyang turuan yung mas may pinag-aralan pa sa kanya. Biro mo, porket senator ka. Pero kung titignan mo, kausap ni Senator Robin Padilla. Yung Commodore. Tama ba yun? Mas mataas pa sa kanya yun. Sa level, mas mataas yun. Sa skill, mas mataas yun. Sa pinag-aralan, mas mataas yun. Kaya lang, may ranggo siya na senator. Hindi natin matatanggi na mas mataas naman yung kanyang katungkulan sa bansa. Pero sa antas ng buhay at pinag-aralan, mas mataas pa rin yun. Sa mata ng mga taong katulad natin, kaya tayo nagalit kay Robin Padilla dahil feeling niya magaling na siya. Hindi niya alam ang sinasabi niya. Hindi niya alam ng mga tao ay may angking talino para malaman ang tama at mali. Diba? Balita ko ngayon, balita ko ay talagang hiyang-hiya ho sa sarili. Hiyang-hiya sa sarili itong si Robin Padilla. Dahil sa tuwing, balita ko nga ho, hindi na nagbubukas ng cellphone to eh. Dahil sa tuwing bubuksan na ho yung cellphone niya, ang una niyang mapapanood, yung batikos patungkol sa kanya at yung mga komento ng taong bayan patungkol sa kanya. Mas gusto niyang gamitin ngayon, di keypad na lang. Kahit pa paano, di ba? Wala siya makikitang mga komento. Mga kababayan, ito ho ang nakikita ko, no? Sana ho pag-aralang mabuti ni Sara Duterte. Sabi naman po ng iba, kaya daw gusto ni Sara Duterte na magkaroon ng kapangyarihan bilang presidente para ho mahadlangan ang pagpasok ng ICC. Dahil nga po, sila po ay may record na sa ICC, International Criminal Court, bilang mga abusadong politiko. Takot sila na mawala sa pwesto dahil
Pag nawala sila sa pwesto at ang pumalit ay sang-ayon sa pagpasok ng ICC, diyan na po magtatapos ang karir ng mga ito. Diyan na po matatapos yung kanilang mga kalokohan, yung kanilang mga kahayupan, yung kanilang pang-aapi sa ating bayan o sa ating mga kababayan. At doon na rin magtatapos yung kanilang pang-aabuso o pag-abuso sa kanilang mga kapangyarihan. Kaya mga kababayan, sana maisip ni Sara Duterte na sa bagay dahil ngayon nga ang kanyang rason kailangan siyang maging pangulo para hindi makulong itong si Kibuloy na rapist at maging itong nag-ala Hitler na libu-libong tao ang pinapatay niya sa kalokohan niya dahil sa kayabangan niya. Akala niya pag napapatay niya sa mga pulis yung libu-libong tao na yan, kasama na yung mga inosente, magbabago na ang Pilipinas. Yun ang hindi niya pinag-aralan. Hindi niya alam noong mga panahon na yon na nagdeklara siya ng war on drugs. Karamihan sa mga drug lord, karamihan sa mga totoong pusher ay nanahimik. At pansamantalang nagtiis at nagtago. Nang sa gayon ay hindi sila mapatay. Samantalang ito naman mga kababayan natin na dahil nga sila ay walang iniisip na masama at walang kamuang-muang, hindi nila iniisip na mayroong bigla na lang papasok ng mga pulis na nag-ahabol sa tinatawag na award o reward. Bigla na lang silang pinaghuhuli na wala silang ginagawang masama, wala silang iniisip na naman. Ayun, todas. Ibig sabihin lang, pinatutunayan lang na yung ginawa ni Duterte ng mga panahon na yun ay mali at sablay. Hindi yata inisip ni Duterte na ang mga drug lord, yung mga addict na yan, ay tao din na may isip at matatalino din yung mga yan. Wala yung pinagkaiba sa isang ahas na kung alam niyang naman nanganganib siya, kailangan niya munang pumasok sa kailaliman ng lungga para lang hindi makita o mapatay ng sino man. Yun ang hindi niya tinignan. Yung mga walang kamalay-malay na nagsasaing, nakahiga, nanunood, naglalakad, naghihintay ng sasakyan, ay bigla na lang sasakmalin at huhulihin at papatay ng mga pulis na takam na takam sa reward na ibibigay sa kanila. Dahil napahamak na, dahil na nandyan na, pinangatawanan na lang ni Duterte. Dahil sa yabang niya. Ayaw niya mapahiya. Pero sa tulong ng Diyos, pinakita pa rin ng Diyos sa kanya. Duterte. Pinakita pa rin ng Diyos sa kanya. Duterte. Tao ka lang. Duterte, tao ka lang at wala kang karapatan na mag-utos sa mga pulis na patayin ang mga nilalang ko. Duterte, tao ka lang. Diyos ako. Wala kang karapatan na ipapatay sila. Kaya nga pinababa ko ang aking anak na si Kristo para ipangaral sa lahat na ang Diyos lang ang may karapatan na bumawi ng buhay na may buhay. Na ang Diyos lamang ang may karapatan na magparusa sa tao. Pero dahil gusto ni Duterte na maging sikat siya, maging katulad siya ni Saddam, hindi niya alintana, hindi niya inisip yung buhay ng karamihan. Kasi hindi naman niya mga kamag-anak. Hindi niya kaano-ano. Wala siyang pakialam. Ang importante, ligtas yung mga anak niya. Na kahit drug lord, hindi pwedeng mapatay kasi siya ang may kapangyarihan. Siya yung nasa posisyon. Diba? Alala ninyo? Hinamon ni Trillanes, si Paulo Duterte, kung talagang hindi ka drug lord. Biro mo
nung tinangka ni Trillanes na si Paulo Duterte ay gamitan ng lie detector test. Dahil ayaw nga niyang hubarin yung kanyang likod para makita yung kanyang tato sa likod ay tato ng mga drug lord sa China. Ginawan ho nila agad ng trabaho yung amnesty na naibigay na ng nakaraang Pangulo kay Trillanes, ibinalik para lang ho hindi makapagpatuloy na makapag-imbestiga si Trillanes dito kay Paulo Duterte. Nang sa gayon ay hindi mabunyag at hindi malantad kung sino-sinong mga Chinese o national Chinese na mga drug lord ang kasama pa ni Paulo Duterte. Pero hindi ka Dilima. Dahil sinisiwalat ni Dilima, yung mga katiwalian ng administrasyong Duterte, ginawan din nila ng estilo. Sa katunayan, abogado at pati yung judge magkapatid. Para walang lusot. Diba? Galing, diba? Pero okay lang. Lahat tayo may katapusan sa mundo. Sabi ko nga, darating yung panahon, ipapakita sa inyo ng Diyos na si Duterte ay hindi Diyos. Na si Duterte ay walang karapatan na magpapatay ng libu-libong tao. Dahil hindi siya ang lumikha ng buhay na meron tayo, na meron ka, na meron sila, at lalong buhay na meron siya. Ibang nagagawa ng kapangyarihan, di ba? Ibang nagagawa ng pera. Kaya mong papatay ng mga taong inosente. Mga inosenteng tao na namumuhay lamang ng normal, tahimik. Ito namang mga maka-Duterte na puro din mga MPA, porket hindi ang pamilya nila ang namatay, biro mo. Testimonya nung nanay, yung anak niya nag-aabang lang ng sasakyan. Papunta na sana sa eskwelahan, tinumba ng mga pulis. Nanagot ba? Hindi. Walang mga senator na, patawag yung mga na yan. Patawag yung mga pulis na yan na bigla na lang namaril. Walang mga senator na ganun. Tanging si Trillanes lang ang naglakas loob. Pero wala siyang magawa. Puro mga demonyo yung nakapalibot sa kanya. Puro mga demonyo na kumakawawa at na tumatanggal ng karapatan ng mga tao. Walang nagawa ang human rights. Walang nagawa ang hukuman. Walang nagawa ang DOJ. Lahat sila ay nagmistulang mga inutil, mga bulag, mga pipi. Mga walang kwenta na mga sangay ng ating gobyerno. Ang daming mga tao na mga panahon ngayon, noon ng panahon na yon, na humihingi ng katarungan at justisya. Pero walang nakarinig sa kanila. Walang pumansin sa kanila. Walang umalalay sa kanila. Tapos sasabihin ni Rimulya, gumagana yung justice system. Justice system na kinokontrol ng isang tao. Isang taong makasarili. Isang taong mamamatay tao. Isang taong MPA. Isang taong maka-China. Para kanino ba ang batas na sinasabi nila? Para kanino ba ang batas na nilikha? Alam niyo mga kababayan, tuwing maaalala ko yung mga panahon na yun, naaawa ho ako doon sa mga biktima. Meron pa nga ho ako nakita doon. Manganganak na ho yung misis niya. Nagmamadali siyang pumasok ng trabaho. Dahil inaasahan niya na araw na yon sisweldo na siya. Anong ginawa ng mga pulis? Bigla siyang dinakip. Hindi niya nakuha yung sweldo niya. Namatay pa yung asawa niya. Dahil walang asawa na dumating. Walang asawa na umalalay doon sa buntis na yun dahil tinodas na ng mga pulis. Para kanino ba? Naalala ko noon, may isang estudyante, graduating na. Pangarap niya na maahon sa hirap yung kanyang mga magulang. Pangarap niya na maahon mapag-aral yung kanyang mga kapatid.
sa isang idlap na wala dahil bigla siyang dinampot ng mga walang niyang pulis. Sinalvage. Nung humihingi ng hustisya ang kanyang mga magulang, anong nangyari? Naging bingi, naging bulag ang Senado, naging inutil, naging bulag, naging bingi ang lahat ng mga departamento na pwede sanang sumaklolo at magbigay tulong o malalay sa mga taong na biktima ng extrajudicial killing. O batas na sangka. Merong mag-asawa, habang sila ay nasa loob ng bahay, nanonood ng TV, kasama yung kanilang 3 taong gulang na anak at isang napakaliit pa na sanggol, biglang pumasok yung mga pulis dahil sabi, mga adik, pinatay yung mag-asawa. Ngayon, lumaki yung magkapatid na yun. Dahil sa sila ay walang magulang, walang umaalalay, walang nagtuturo ng tamang asal. Laging laman ng kulungan dahil no choice sila. Dahil walang nagmalasakit sa kanila. Kailangan nilang magnakaw, kailangan nilang gumawa ng masama para lang mabuhay. Para lang maibsan yung gutom sa kanilang mga tiyan. Ang batas nga ba ay para sa lahat o para lamang sa mga Pero isang matanda, ang inaasahan na lang sana niya yung kanyang panganay na magbibigay sa kanya ng pagkain araw-araw. Isang araw na balitaan niya, wala na. Patay na. Kaya pala na hindi nakabalik. Yung matanda hanggang ngayon, hindi niya lubos maisip. Sabi niya, mas gusto ko pang mamatay na lang. Kasi nangihingi sa mga kapitbahay ko, nagmumukha na akong ano dito. Ang dami ho na agrabyado, marami ho ang naapi ng mga panahon na yun. Dahil nagkaroon tayo ng isang presidente na walang puso. nanilika ang batas. Hindi ho natin pwede pasinungalingan yun. Marami ho nagpatunay. Maging si Abalos nagpatunay. Yung bagong chief of staff ngayon nagpatunay na maging sila ay hindi sang-ayon sa ginawa ni Duterte. Kaya ng mga panahon na yun, wala silang magawa. Dahil kontrolado ni Duterte ang pulis, ang militar at lahat ng ahensya. Na lahat ng pwedeng magsalita, ang lahat ng gustong magsalita ay anumang oras ay pwede nang patayin. At lahat ng magsasalita, pwede nilang gawan ng istorya na etc. ganito, etc. ganun para lamang hindi mahadlagan o mahadlangan ang kagustuhan nito ni Rodrigo Roa Duterte. Sa mga taong maraming pera o para lamang sa mga Alam niyo ho, sinisikap po ng mga Duterte ngayon na huwag sila matanggal sa kapangyarihan. Dahil umiiwas ho sila na makapanagot sila sa lahat ho ng kanilang mga kasalanan sa kapwa-tao natin. Sa mga tao na nilikha ng Diyos. Sa mga tao na mga inosente. Doon po sa mga hindi inosente, wala ho kami pakialam doon. Ang pinaglalaban ho namin dito, yung mga taong inosente na pinatay ng mga pulis na yan. Mga taong walang kamalay-malay na ang hangad lamang ay mabuhay dito sa mundo ng simple, tahimik, payapa kasama ang kanilang mga mahal sa buhay. para kanino ba ang batas na sinasabi nila? Kaya isa lang ang masasabi ko, Duterte. Alam kong mingiti ka lang ngayon, tumatawa ka. Tawang-tawa ka sa sarili mo dahil nakapatay ka ng napakaraming tao. Alam kong tawang-tawa ka dahil nakapatay ka ng napakaraming taong inosente. Tawang-tawa ka kasi marami kang bodyguard. Maraming MPA na pwedeng makipaglaban para sa'yo. Tawan-tawa ka dahil lahat na paikot mo sa iyong kamay. Tawan-tawa ka dahil lahat na paniwala mo sa iyong mga kalokohan, sa iyong mga kasinungalingan. Lalong-lalo ka na, Sara. Napaikot mo ang taong bayan. Ginamit nyo ang pera
para manatili kayo sa pwesto ng sa gayon, hindi makapasok ang katarungan at hindi mapanagot ang tatay mo at lahat ng mga naging kasabwat niya sa kanilang ginawang pagpatay sa mga inosenteng kababayan naming mga Pilipino. Alam ko sisikapin mo na maging Pangulo dahil alam mo na iniimbestigahan na ng International Court, maging ang Amerika, maging ang ibang bansa, hindi sang-ayon sa ginawa ng tatay mo. Buong mundo ay hindi sumang-ayon sa ginawa ng tatay mo. Kilalang kilala ang tatay mo, kabilang sa kanila sa dam. Isang politiko na nagmalabis sa kanyang kapangyarihan. Kaya naniniwala po ako na kapag nakatungtong ho itong si Sara, ibabalik ho yan ni Duterte yung ginawa niya. Unti-unti po mauubos dito yung mga Pilipino at ang iiwan lang ho dito ni Duterte yung mga maka-China. Kawawa ho tayo mga Pilipino na tunay na nagmamahal ho dito sa ating bansa. Sapagkat nakapasok po yung mga maka-China. Nakapasok po yung mga tuta o aso ng mga Chino. Mga kapatid, mga kababayan, magkaisa ho tayo na wag na hong manalo itong si Sara. Manalangin ho tayo sa Diyos na lumikha, katulad ho ng ating panalangin na sana ho ay magkaroon ho ng hustisya ang ating mga kababayan sa Negros Oriental. Kalagim-lagim na naman po ang mangyayari sa ating bansa kapag nakapasok ho itong si Sara Duterte. Marami na naman po mga inosenteng mga kabataan, mga tao ang mamamatay dahil po sa mga kahayupan ng mag-amang ito. Kaya muli po, sana ho suportahan din po ninyo ang programang ito. At nakikiusap po ako dahil ho ang dami ng banta sa buhay ng inyong lingkod. Kailangan ho ng kahit konti man lang suporta. Sa mga kababayan ho natin sa abroad na mayroong pong puso, mayroong pag-ibig sa programang ito. Sana ho ay masuportahan nyo ang inyong lingkod. Wala po tayong ina-expect dito na malalaking halaga. Yan po ay kung sa puso lang ho ninyo. Ayon sa puso at dinidikta ng puso at isip ninyo. Sana ho huwag nyo pong i-skip yung ating ads nang sa gayon kahit papaano ho tayo po ay makasurvive dito sa ating programa sa pagsisiwalat sa lahat ng kasamaan ng mga taong politiko na inaabuso kanilang mga kapangyarihan at ginagamit yung kanilang kapangyarihan para lamang magpayaman. Muli po, sinasabi po ng inyong lingkod, mabuhay ang ating inang bayan, mabuhay ang nagmamahal sa ating inang bayan. Kanino ba ang batas na sinasabi nila?